harvest mi nga i-divide Vice, you will know the answer to this. Kailan nagplant ng mga mangroves, yung bagong mangroves? Anong year yan? Hindi ko alam. Di ba project yung DNR to plant mangroves, and then marami nagplant sa poblasyon. Nag-volunteer. Anong year kaya yan? 90s or 2000? 80s pa. 80s. Tagal na pala. Is there any way na yung mga hindi indigenous sa Panglao matatanggal natin? Yan ang proposal. Oo. Kasi i-continue ko lang ito, Mr. Chair, no? Pag titingnan mo yung likod ng simbahan natin. Yes. Likod ng simbahan. Yes. Nung kami may high school, experience ko talaga kasi dyan kami magla-lunch ano lang, umupod din sa mga ang dami ko dyan, yung muscle, yung amahong. Yes. Diba? Dampuog, di ba kasi amahong din ha? Now, as we observe now, di nakakakita nga na mga tipaka. Siguro wala nang nag-harvest o whatever. Ang sabi ng mga tao dyan, paano magka-drive yung muscle na putik na yung dagat? Putik na. Putik, okay. During our time, ano ba yan? Medyo hindi na magkaputian. Pero ano ba? Pwede kang maligo. Yeah. I remember that time. You can see Baclayon from where you stand. Di ba? Wala pang Pamilakan. I mean Pamilakan. Wala pang mangroves, and then ang dami-daming life. Di ba? So there was this gathering dito sa cultural dito. May nag-attend ng mga marine biologists from UP Los Baños, UPLB, UP Los Baños. I asked this question. Sir, ano bang nangyari dito sa namin, sa baybayin namin dito? Na as we observe before, ang daming yung mga muscle, yung mga ang tawag mo na is ang tahong aditib, amahong, may kulit amahong. Ang tanong kaagad, ano bang mayroon? Sabi ko, mangroves. Sabi nila, hindi conclusive yung namin, this is just an opinion. Pero hindi ito conclusive. Ang hinala namin, hindi lahat ng mangroves ay magkakabuti sa dagat. Sabi niya, hindi lahat ng mangroves. Ang mangroves ay aabot ata ng 80 species. Yung different species yung mangroves. Being a marine biologist, niingon siya, dapat kasi natin suriin natin yung species ng mangrove na nandyan. Kasi hindi lahat ng mangrove, ideally, sa dagat. Mayroong mangrove na yung pag-swamp. Yung sa swamping area ba? Parang mahogany. Pag may mahogany, walang life. Kasi, may mga mangroves na it will cause putik. Ganang magputik. May mga mangroves na nakakalasod sa ibang species, nakakalasod sa ibang marine lusay o sa mga kinason. So most likely, ang yun nila, kung gusto nyo, invite us para babalik kami dito, pag-aaralan namin. Yung talagang 1 week na pag-aaralan kung anong klaseng mangroves ang dapat ilagay dyan. Baka yung mayroong available dyan, nakakos ng putik at nakakos ng lason sa dagat. So, pag titingnan mo, there is a semblance of truth sa sinasabi niya. Kasi pag titignan mo, wala na yung amahong. Tsaka dati maraming kinason. Ngayon wala na. Wala. That's the difference. Laki ng difference. Parang, that also feeds people. That's also money. And then right now, it's just dead. Puro jellyfish lang. What will happen kung kita, we are the policy makers, like Mr. Fox. Kung titingnan mo yung sitwasyon ngayon sa Panglao, paliit ng paliit yung beach. Kasi inaangkin na. What about developing that into a beach? Common beach. Yes. Di ba? Common beach, return the life, and then a lot more people can harvest their own products, di ba? Tanggalin natin yung yung mangroves na yan. Yan, kaya lang they're protected also. Yan ang problema. We have the DNR. Yes. Na yung DNR ang mag-determine dyan kung nakakabuti ba o nakakasama doon sa sitwasyon natin. Yes. Hindi, kasi as I said, sinabi mismo ng ito yung UPLB Marine Biologist Group na hindi lahat ng mangroves nakakatulong sa dagat.
We have to examine and then we have to determine what specific species of the mangrove suitable to the area. Do you have DNR? Do you have people who can do that, or do we need to try really to find marine biologists to do it for us? Kung ano na sir is nato dapat within assessment Yes. from Kasi it's also easy to say na okay, bawal tanggalin. Then we can replace the mangroves with a species that's equivalent to what can make life, di ba? We will remove, then we'll put back. Di ba? Or we will just remove, tapos let them naturally grow. Let the mangroves that are indigenous naturally fill up the property, the area, di ba? Kasi what happened was parang finors ata yung species na hardy. Diba? Honorable Rodriguez, Mr. Chair, ang sitwasyon kasi sa Panglao, kung may activity ang Holy Name University, mangrove plantation, wala naman pakialam kung anong species yung tinatanong mo dyan. Basta, accomplish yung purpose namin na picture-picture, tapos ng environmental awareness, tanim dagat, pero hindi mo alam kung yung tinanim mo ay nakakabuti ba o nakakasama sa dagat. That's the reason. Nagpropagate yung maraming mangroves na hindi natin alam kung nakakatulong ba o nakakasama. Actually, I'll just give you a sample sa Australia, di ba? Yung rabbit. Pinasok yung rabbit doon. And then ngayon, hindi na nila matanggal. Ang dami ng species na extinct because of the rabbit. Parang ganon. Parang you introduce a species that is not indigenous to the area. It can destroy the area. Exactly. So this is a good discussion for us, no? We are in the environment. I-determine natin yan kasi kung i-develop ibalik natin yung purpose yan as a beach. That would be a public beach for Panglao. Kung hindi ka na makapasok sa Mudala kasi ayaw na magpadaan, hindi ka na makapasok doon sa pool beach club or whatever, go to that public beach. Yeah. Tsaka simbahan yung tapat nun eh. So walang aangkin sa beach nun. Tsaka titingnan mo, yung area dyan, hindi pareha sa Aluna na kinangkan. Di ba kasi yung yung level sa... Flat lang. Ang layo-layo nun. Di ba? As far as you can walk, flat lang siya. That would be a good alternative for public beach. Yes. Excuse me Mr. Chair, Tonsel nga atong mga ito, opinion sa Tagalila, ask niya nga itong pwede ba na siya kanang bad nga mangroves, pwede ba na ma-remove o may na kung sa inyong opinion? Sir, sa pong opinion sir, kuan mo na sir, before na tanong ang mga tao ng mangrove sa una, we have already graded assessment, no? I-public hearing, i-public consultation, i-public na ma-approve siya as mangrove area na pagtanong. Pero nanapoy nakakuha na mga papel o mga ordinance nga so ato among na siyang tandukon, which is mangrove is one of the major ecosystem, also the seagrass. So dako siya po impact or kadaot because dako po siya importante man sa atong environment. But kung i-pursue yun na sa inyo sa pagkakaroon, lots of rigid or assessment nga pag i-conduct, so dili lang ingon nga ang DNR tanan nga kanang agency nga applicable Department of Agriculture through BIFAR, DNR, even tourism, yes sir, even taas dun kayo siya o process, no? Kay kuan man na sir ang mangroves manggod kung kuan dili jud siya pwede na ilagtan once nga nitubo na. Okay. Yeah. Medyo na kuan pud sa That's why we should start na the process. And because our argument can be we do not naman need to remove them also. We can replace, diba? Yes, with what's indigenous to the area. Yes sir. Diba? Pwede na siya o i-replace or other kind of species bitaw. Kaya actually ang among nakita diri sa Panglao sa poblasyon is mga rhizophora siya, which is kana siya nga klase nga mangroves
is konso na siya kanang malapok jud ang area. Which is another kind of species kaning mga bungahoy. So, in the case na, sige, here, may I continue, Mr. Chair? In the case na, for example, no, we will start the ball rolling on these mangroves. Pansamantala, are we allowed to replace them? No, sir. Cannot. Cannot. Okay, so maintain talaga until it's all over. Yes. Okay. Kwan, sir, kwan lang siguro, gawas kung hazardous na siya sa area. Pwede siya siguro, pero which is sa amo kung pag-conduct ang hatiha is really kung siya hazardous good. Yes, yes. Oo. So, I think we should start something, di ba? Maybe This is not going to be fast. Pwede lang po sir na mangrove ang front, then pwede manggama sa kuan kanang lain nga area for beach. As kuan, Wala pa bitaw yung yeah, mangroves. if I may, Honorable Chair, no? As mentioned by the good gentleman from Cortes, kung hindi talaga pwedeng i-alis yung mangroves, then so be it. But we can replace another species which is suitable to the area na hindi siya magkakos ng protect. Ayaw Diba? nga, hindi pwede daw. Hindi pwedeng i-replace until matapos yung talks. Una. Oo. Ano natin, appeal yan sa proseso natin. Yes. And in the process, hindi naman tayo pwedeng sirain yan o alisin na wala tayong opsyon. Yes, tama. Kung if that species, after assessment and thorough examination sa mga expert, marine biologists, if they can give a conclusion na that is not suitable for that area, then why not harvest and replace for kind of species na suitable sa area, na hindi siya makakos ng puti. Tama. Yan nga yung tingin ko eh. Because if we put the right species, then okay na. Tapos. Then let nature run its path. Kasi bakit dito sa Lila? Lila, yung area dyan, di ba, yung costa. Bakit may mga mangroves pero yung buhangin, ganun pa rin? Makita mo, yung anong going to the east ba? Lila ba yan or somewhere ano dyan? May mga mangroves nakita ko sa lagat pero parang puti pa rin yung buhangin. Di ba? So why not come up with that kind of solution? Yeah. Pero ako dyan, might as well convert that area into productive one. Kasi ano bang may talaga problema na yung mga itlogan ng isda or whatever. Why not coexistence? Gawin mo sa beach, at the same time, may mga pa rin, may mangroves pa rin. Di ba? We have to maximize the use of our natural resources. Hindi kayo nakatiwang mga yan na hanggang dyan lang. I-maximize natin ang mayroon tayo ngayon sa Panglao. Kaya, alam mo, paliit yung area. Paliit. Wala na nga eh. Wala na tayong beach. Actually, sa totoo lang, halos wala na tayong beach. Di ba? It sounds to be ambitious. Pero pag hindi natin umpisahan, wala mangyayari sa atin. Diba? That would be a drive na i-develop natin yan ito beneficial use. Yes. Oo nga. Yeah. Siguro we should start something na. Let's start something rolling, di ba? On our part. Okay. Mr. Chair, sa observa ng mga ko sa una, sa karon, ako kalahinan parte sa atong nagro. Kaya high tide, nakitog sila diha. Kaya makasudan nila natin ang mangrove. Pag hunaton sa may tapos sa itlog, mga matay na sila. Nausan pagdaghan sa atong production sa atong isda o niyan ang mahitabo. Wala nga, kini ako lang ito nag-share ninyo tungod kay Dawid tungod sa giingon sa mga katigwanan nga ang atong kabaybayonan ang kalsangan na sa atong kabaybayonan. Ang pito kay suon nagputol na sa kaibis. Sato pa niya, madaghan ang mangrove sa atong kabaybayonan, magamay ang isda, wala yung mahitabo. Sa di pa na mahitabo, unta na ato ng akdangon o kung siya may angay na ito ang Siguro, di ba, budgeting na mugahin, siguro we can allocate fund for intensive, extensive studying ananaan. How about monetizing on, okay, you said there are fish coming in. How about monetizing on that?
Like putting nets, catching them, ganon. Pwede ba yan? I mean, are they enough to eat? Let's look at that perspective now. We give people money using the mangrove. Teach them how to make money from the mangroves. But as of now, parang nagiging nuwisan siya. You've heard us talk, di ba? You've heard people who were here before you were born. There's a big difference today versus when we were young. Really big difference. We can see more bad It's than very good. obvious. Very obvious yung difference. Diba? So if nandun na, ever since that happened, it was like a curse. It wasn't a blessing for us. For the dagat, I understand. What you're saying is correct. Pero, okay, let's look at the way now. We cannot remove them for now. Can we monetize on them? Can we help people eat? And kasi nawala yung food. That's one of the main, correct me kung mali po ako. Ang daming nawalang pagkain when the mangroves came back. People could not get food anymore from that area. Where before, ipapala lang nila yung pagkain. Ganon. So, ang daming, dati when you make pala, isang ganyan, paglagay mo sa bucket, ang dami ng laman ng bucket mo. Ngayon, subukan mong pumala doon, wala kang makukuha doon kundi putik. Diba? So, it did take out, it took out livelihood and it took out food. Sa totoo lang. Yeah. Mr. Chair, naobserbahan ko katugtang ingon Vice na Amahong. Di ba sa una, naghandlo na siya. Sukad nga hilapat. Pag may road maintenance, yung mga lipaong, mga kuwan ba? Ang itambak no, amahong. Katubag ka ng mga, ipakas amahong, ibutang sa kalsada, ipil din ng mga lubak-lubak. Yes. Di ba kita man din ha? Ano katamong kuwan to mga amahong sa nagdapuog lang yan. Kaya nga, ang laki nga nang nawalang livelihood. Lapan na itong mangrove na observahan ako na ang ilang production nagamay na niya ako. Halos hindi na ako kakuha ng amahong. Yes, sir. I just want to ask, sir. Kanang bata ko man ni sir. No? During that time, sir, nga we have a lot of assessment before we conduct the mangrove planting in that area. Wala na proper, sir? Wala proper orientation or consultation or whatsoever yung ipanggamit or assessment nga kanang nganong natanong siya diha nga atong time ang magha is abundance siya of mga kind out kasi nga species marine life ngano nga atong time natangnan man siya na manahong pangutana sa nganong kay kuan man gud kung sa amo pa lang gud kami sa pagkaron nga mga generation is kanang in the future man gud unta sa before na gitanong unta di hunaon na ato nila nga kay once nga matanong mo na siya dili na siya pwede siya labdan so atong pagkay mata nga dako kayo kadaot man sa pagkaron so nganong wa na kuan karon pa na sink in sa atong utok bitaw sa ato pagkaron nga kuan na siya dili na siya Okay, kuan dili na siya ako yung answer.